Alright, welcome to Opening Prompts module. So dito, tuturuan ko kayo on how to start conversations effortlessly para ma-engage agad siya in the very first message na isi-send nyo. So what to expect dito sa module na to? So dito, I will explain kung ano yung what not to do kapag nakikipag-text or nakikipag-message. Number one factor to consider when messaging. And number 3, how to open that appeals to her emotion. Okay. So firstly, there are no step-by-step rules when it comes to texting. So wala tayong parang code of rules na dapat mo sundin. Wala namang batas dito. It's because lahat tayo, meron tayong own style, meron tayong sariling personality, meron tayong character, meron tayong sariling charisma. So magkakaiba tayo nun. So what we will do sa module na to is we will just improve yung mga bagay na kailangan natin i-improve. For example, ito, how you open conversations, i-improve lang natin. Pero yung style mo, yung paano mo dalhin yung sarili mo, is ikaw na yun. Okay? So, ang number one goal natin dito is to match your energy on how you text and how you talk in real life. So, hindi pwedeng iba ka sa text at iba ka sa in real life. Kasi again, kailangan natin siyang i-date. So, hindi pwedeng iba yung character mo during the text and iba rin yung character mo kapag nakipag-date ka. So, the disconnect happens when you are different in text and in person. So, yun yung sabi ni Casey Zander. So, what you can do para hindi magkaroon ng disconnect pagdating sa text and also in real life is give yourself a reason to be confident not only in text but also in person. So, paano mo magagawa yun? So, work on your best version. So, give yourself a reason to feel confident. So, just like sinabi ko sa ibang mga modules, I want you to work on your best version. I want to work on yourself first. Build up your confidence, your physical fitness, find your purpose, have drive, magkaroon kayo ng self-awareness, practice integrity, and also discipline. Okay? So, here's the two extremes na dapat hindi nyo gawin. Okay? Because sa mga lalaki ngayon, it's either thirsty sila or masyado silang mabait. So, ito yung dalawang extreme. Ibig sabihin, dulo sa dulo. It's either thirsty sila masyado or aggressive or masyado silang mabait. So, ano bang ginagawa ng mga to? Sa thirsty men, malibog agad. So, wala pa, hindi pa nga sila magkakilala ng matagal. Malibog agad siya. Okay? Pagdating naman sa masyado mabait, never siya nagpa-flirt. Kumbaga, he never shows sexual intent. Ito naman, sobrang dry naman. Okay? So, magkabilang extreme nga to. Next, sa thirsty men, nag-aaya agad makipag-date. Sa mga masyadong mabait naman, o sinasabi nating nice guys, hindi naman sila nag-aaya makipag-date. Okay? Next, sa thirsty men, mapilit o pinipressure yung a girl o yung woman. Pag nice guy, interview style, makipag-usap, hindi matatapos, daig pa si Boy Abunda. Okay? So, we don't want to be these guys. So, ayaw natin maging thirsty, ayaw natin maging masyadong mabait naman. So, ano ba dapat? So, we need to be in the middle. Okay? Ayan, kailangan nasa gitna lang tayo. So, ano ba yung nasa gitna lang? Ang nasa gitna lang, ang tawag natin doon is masculine. So, we need to be the masculine guy. Hindi natin kailangan maging thirsty, hindi rin natin kailangan maging mabait o masyadong mabait, nice guy. So, ano ba? Paano ba maging masculine? Number 1, build trust and comfort. So, yun yung number 1 na una mong gawin. Number 2, he can escalate and also flirt. Okay? Hindi tulad ng nice guy, never flirts. Hindi rin tulad ng thirsty man na malibog agad. Flirt agad. So, pag masculine, we build trust and comfort first, and then we escalate and flirt. Next, leads the conversation. Kumbaga, alam niya kung saan mapupunta yung conversation. Hindi niya laging binibigay sa babae yung bola.
Okay? Hindi siya interview style makipag-usap. So, kaya niyang i-lead yung conversation. Kaya niya dalhin kung saan-saan. Okay? And lastly, clear yung intentions niya, pero hindi niya binibigay lahat ng attention and also yung validation. Okay? So, clear yung intention niya na medyo type mo siya, na may gusto ka sa kanya, pero hindi mo binibigay lahat ng time, attention, and validation. Usually, ito yung ginagawa ng mga to. Ito, yung pagkapareho nilang dalawa, ang similarities ng thirsty man and nice guy is madalas gini-give away nila, binibigay nila lahat ng attention and validation nila dun sa babae. It's because hinahide nila yung true intentions nila. Okay? So dito, being a masculine, clear intentions natin, na gusto natin siyang makilala pa, but not in a way na binibigay natin lahat ng attention, ng time, and also hindi natin siya binavalidate ng binavalidate. So ito yung goal natin, to be the masculine. Yung nasa gitna lang. Okay, one factor to consider when messaging or when texting. How she meets you in real life will dictate how she responds you in text. So that quote is from Casey Zander din. So that's a dating coach from US. So kung iisipin mo, having a great impression is important. Okay? So that's why I'm always telling you na work on your best version. Hindi pwedeng bulok ka sa totoong buhay. So I want you to build up your confidence. I want you to build up your character. I-improve natin yung character mo. Not only on your text but also on the personal level. So kung paano kanya nakilala sa totoong buhay, ganun siya, yun yung magdidikta kung paano siya mag-reply sa'yo. So that's why having a great first impression is important. So that's why I always suggest is do approach than dating apps. Maganda magkaroon kayo ng skill na marunong kayo mag-approach sa totoong buhay kaysa tumambay kayo sa dating apps. It's because sa dating apps, looks-based siya. So kumbaga, ginajudge agad kayo based on your looks rather than your personality. Okay? So, wala. Ganun talaga eh. Bias sa looks ang dating apps. Kailangan sobrang pogi mo, maganda yung photos mo. Pero kung nag-a-approach ka, may panlaban tayo, yung personality mo. In which yun naman talaga yung main factor or main signal ng attraction pagdating sa mga EA girls or sa woman. So, personality talaga. So, work on your confidence. So, give the body a reason to feel confident. Again, work on your best version. Okay? Hindi gagana tong course na to kung wala kayong ginagawa sa buhay nyo para ma-feel na katawan nyo na confident kayo. Alright? Okay, game. Opening prompts. So, ito na yung main lesson natin. Opening prompts. Ang goal nito is to just start a conversation. Kumbaga, ito yung unang message mo sa kanya. Ang goal natin dito is to appeal to her emotion. So, paano ba tayo makakapag-appeal sa emotion? So, we need to add playfulness. So, ang number one tip ko dito is isipin mo na matagal mo na siyang kakilala or close na kayo. Approach her, message her in a way na hindi na kayo strangers. For example, so, ganito ka ba mag-open? Hi, hello, kamusta? Kumain ka na? So, tanong ko sa inyo, ganito ba kayo sa mga ka-close nyo? Ganito ba kayo mag-reply sa stories ng mga ka-close nyo? Isipin mo, check mo yung conversation nyo ng kaibigan mo. Ano usually yung unang message mo sa kanya or paano ka nag-reply sa stories niya? Ganun din kung paano ka magme-message sa babae. So, instead na, hi, hello, kamusta? So, mas maganda, hi, kamusta ang magulo mong buhay? So, compare mo sa hi lang, sa hello lang. Ito, meron siyang prompt, meron siyang emotional prompt. Kamusta ang magulo mong buhay? So, parang siya, magulo ba buhay ko? Parang ganun. So, dito makapag-isip siya, it will appeal to her emotion. Ganyan. Or for example, nakita mo siya nag-gym. Story. IG story niya, nag-gym siya. So, pwede mong sabihin, parang fake, di naman pinagpapawisan. So, pwede mong gawin yan. So, di ba, parang close na kayo. Parang ganun. Yun talaga yung key. Kailangan yung approach mo is hindi na kayo stranger. Because it will build comfort. Ganyan. Huwag kang matakot na mag-feeling close. Kasi yun talaga yung technique para matagal na kayo magkakilala.
Or pwede rin, kunwari, nag-post siya ng story, pwede mong sabihin, I've seen your stories palagi. Medyo aesthetic ka ba talaga in real life? So, ganun. So, ang goal lang naman ng openers o yung mga first message is makapag-start ng conversation. So, dito sa openers na to, sa mga messages na to, ang goal lang natin dito is to make them reply or to start a conversation. Ayan, di ba? Dito, pag sinendan ka ba ng hi, hello, kamusta, may isip mo ba agad yung reply mo? Di ba? Hindi naman, parang mahihirapan ka pa. So, dito, gina-guide natin sila. Ayan o, hi, kamusta ang magulong mong buhay? So, alam niya na agad kung ano kinakamusta mo. Tapos dito, medyo nag-joke ka pa, parang fake, hindi naman pinagpawisan. So, parang tinis mo siya a little bit. Dito, medyo aesthetic ka ba talaga in real life? Ayan, kita nyo yung keyword medyo, hindi mo siya masyadong binavalidate. Hindi ka masyadong needy, hindi ka masyadong pushy, hindi ka masyadong aggressive. Pero medyo aesthetic ka pa talaga in real life. So, hindi mo siya, ang ganda-ganda mo naman, ang aesthetic mo naman. So, hindi mo agad siya binibigyan ng validation. Ayan. So, I will explain that more on the next few lessons. Okay, another tips. Okay, another tip. Ang mahalaga lang naman is to make you start a conversation. And yung the way para makapag-start ka ng conversation na hindi boring is makakapag-appeal ka dapat sa emotions niya. Okay? So make her feel or make her feel something and think. Don't be too generic. So always think above average. Okay? So again, ngayon check mo kung paano ka nakikipag-usap sa mga close mo.